Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwalit at abusadong nanunungkulan sa pamamaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Junan Suras sa kanyang programa, Batikos, Gulpit de Gulat. Okay, alright. So magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Ang inyong pong lingkod, si Kajul Nansoro sa programa ang Gulpit de Gulat sa Kakampi Online. Live tayo ngayon, Martes Santo. Mga kaibigan, mga ka-chokaran, mga ka-matikos, mga ka-shout out dito sa Gulpit de Gulat. Dito sa Kakampi Online, shout out sa ating mga buhay na bayani, ang mga overseas Filipino workers natin. No? Isang magandang hapon po at isang mapagpalang Martes Santos sa lahat. Saan man kayo naririnig, saan man nakakarating ang programa ng Gulpit de Gulat sa Kakampi Online, sana po patuloy tayo mag-ingat. Patuloy tayong tangay manindigan para sa ating bayan, para sa ating katwiran, para sa ating mga opinyon, para sa ating mga paninindigan. Dito lamang po yan sa programa nating Gulpit de Gulat sa Kakampi Online. Shout out at magandang hapon. Ngayon po yung Martes Santo. Akala ko wala kaming live ngayon yan yung RP. No? Hanggang ngayon na lang yata. Pagkatapos, sa susunod na linggo, ang balik ng iyong lingkod. Kaya sa Webes, wala pong Truth and Knowledge at Gulpit de Gulat sa Kakampi Online. Mangingilin tayo mga kababayan. No? Makikiisa tayo. No? Makikibahagi tayo sa tradisyon at pagbumita sa Semana Santa. Ngayon po, dati, pag Lunes Santo at Martes Santo, tahimik ng buong kapaligiran. No? Di rally makikita mong maraming taong naglalakad, tahimik baga. Siyempre po bayan, dumarami ang tao, no? Nag-iiba ang paniniwala, naiiba yung kanilang mga religion. No? Ngayon po, dami. Ang daming marami na pong religion ngayon. No? Yung mga dating tangay nagiging kultura, tradisyon, no? Nawawala na po yan. Nagbabago ang paniniwala ng tao pagdating po ng Holy Week. No? Ito po yung Semana Santa na ginagawa. Dati po yung yung pagpapahid ng abo sa noo, umpisa ng Kwaresma na yun. 40 days ko dyan nagkakamali. After ng Ash Wednesday, diretso na po yun hanggang Semana Santa, hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Mahaba ang sineselebra pagdating po sa pananampalataya ng mga Katoliko. No? Kaya po yung ating gagawin ngayon, pag-uusapan, kaya ko ba i-share to? Ito. Share ko muna para makita ng mga kababayan natin, no? Mga kaibigan natin na nakamonitor dito sa ating programa. No? Punta tayo sa shoutout para maging kabahagi sila ng ating programa, pagbibigay ng opinion, pagbibigay ng mga komento, at makikihalo sa ating mga isyung pinag-uusapan. Isa na po ngayon
ang Semana Santa. Alam niyo mga iga, no? Kagabi, kahapon, nandiyan po ako sa DWAD. Mandaluyong sa programang J&J CBS DWAD. Kasama natin ang main host ng naturang programa, si Parin Jim Cabanyog, no? Si Ingeniero Medina, si Raymond Benaventura, si Ma'am Paraluman, si Dr. Kagawad Alar Villanueva, at ang inyong lingkod. Pero kahapon, ang inyong lingkod ang nadinig. Yung aking kinumento, yung aking naging issue sa nasabing programa, ay i-apply ko po rito sa Kakampi Online. Dito sa programang Big Ped Laguna. No? Paano ba sineselebra ang Semana Santa? Paano ginagawa o nakagawian ng mga Katoliko kapag Semana Santa? Para mabigyan natin ng konting linaw. Hindi tayo pumunta doon sa usapin ng Biblia. Medyo malalim po yun. Baka maraming magkomento rito na dito sa ating programa na hindi ko kayang ipaliwanag. Unang-una, hindi naman po pastor. No? Hindi naman ako biyasa sa larangan ng Biblia. Yun lang aking tatalakayin sa nasabing nating programa. Yung mga na aking naunawaan at naiintindihan. No? Isa na po yung shortcut na pananampalataya ng tao kung paano tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ang sala ng tao. Doon lang ako focus, doon lang ako pupunta. No? Yun lang ang magiging topic natin at pag-uusapan. Ngayon mga kababayan, bago tayo pumunta sa usapin ng Semana Santa, pag-ingatin muna natin ang ating mga kababayan dahil sa init ng panahon na kabayan kong Pilipinas. Sunod-sunod po ang sunog. No? Sobrang init ng panahon, isa na po, yan nagbibigay init sa ating mundo, ang madaling mangnig na masunog o magkasunog. Dito naman po itong buwan ng Marso, mga babayan, hindi na ako lalayo. Hindi na ako pupunta ng Quezon City, kung saan nagkaroon ng malaking sunog. Hindi na rin ako pupunta sa ibang lugar, probinsya, kung saan nagkaroon din ng maraming sunog. Focus lamang ako rito, no? Sa Tondo. Kalang yung lingkod, mga kababayan, taga-Tondo. Itong Marsong ito, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, umabot yata ng 6 na sunog dito sa District 1. Pero yung aking tatalakayin dito, yung 4 na lamang kung aking nalalaman, kung saan nagkaroon po ng malaking sunog dito sa District 1 ng Maynila at District 2 ng Maynila. Hindi na tayo lalayo kung saan man, kung saan mang parte ng Metro Manila, kung saan nagkaroon din ng maraming o malaking sunog. Dahil mga kababayan, ang sunog po, naumpisyahan dito po sa may Quirino, no? Dito po sa parting Quirino, sa Tondo, diyan sa Herbosa. Nagkaroon po ng malaki rin sunog yan. Dahil kung dikit-dikit ang bahay, madali pong kumalat ang apoy. No? Yan pong Quirino, Herbosa, Tondo, District 1. Makalipas po yung 3 araw, mga kaibigan, isang sunog naman po ang sumagot doon sa nangyaring sunog sa Quirino. Yung sunog naman po sa Gagalangin, Tondo, na nangyari po dyan sa Mewan Luna at Binita. Isang building ang itinupok ng apoy. Malaking sunog din po yun. Isang commercial building ang nasunog. Alam niyo po, nang malamang po, yan palang building na yan, talagang pinasunog na po ng may-ari. Hindi dahil sinadya, no?
Kasi naka-insured yung pong naturang building. Kaya lumaki, hindi pinapasok na may-ari yung mga bumbero para patayin yung sunog sa loob po ng building. Eh bakit? Ito pala yung bayan. Kapag naka-insured pala, ang naturang ari-arian tulad ng building, bahay, hinahayaan na pong masunog yan. Ang gagawin na lang ng mga firemen, no, mga bumbero, yung bubombahan nilang ng tubig, ay yung pong madidingasan, yung madidilaan ng apoy. Yung po yung alagaan nilang bomba ng tubig para hindi masunog. Kasi yan pala, kaya hindi pinapasok ng may-ari ng building ang mga bumbero dahil naka-insured pala yun. Kaya kung sakali po may mawawala, no, at yung po mga ebidensya na iimbestigahan ng insurance, eh pag hindi daw po nawala o nasira, hindi babayaran ng insurance. So pinabayaan na po masunog. So balik po tayo, after ng Quirino, diyan sa Tondo District 1, nasunog na po yung parte ng Benita. Luna, gagalawin yung building. Tapos tatlong araw ulit, mga kababayan, meron na naman pong sunog na nangyari, nagsalitan lang, bumalik na naman po sa District 1, sa Barangay 105, diyan po sa may Hapilan, Aroma, no? Nasunog, malaking sunog po mga kababayan. No? Tingnan niyo po, halos itong buwan na to, ilang sunog na po naganap dito lamang sa Maynila. After na nasunog yung Barangay 105, kamakalawa ulit. May nasunog. Yan naman pong parting Kapulong dyan sa may road 10, malapit po sa Barangay 105 na nasunog. Isipin niyo mga kababayan, sa ilang araw, kung hindi naman linggong inabot, 4 na sunog po kagad ang naganap dito sa Tondo, Maynila. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan, mag-ingat po sa sunog. No? Kapag ganito pong mainit ang panahon, no, madali pong magningas lahat. Madaling mag-apoy ang mga madaling masunog, lalo na yung takto ng bahay mo. Diba, marami diyan sa Hapilan na binabanggit ko kanina. Ang bahay diyan, karton. O yung mga kahoy na madaling masunog. Matapunan lang ng upos na sigarilyo, no? Sunog na po yan. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan na mag-ingat sa sunog. At ito pa mga kababayan, may kumalat na balita. Ang balita po bayan, diyan po sa nangyaring sunog sa Hapilan, Aroma 105, meron pong mga fire truck na sinira, binato, nabasag po yung windshield ng volunteer trucks. Tapos yung mga firemen, yung mga volunteer na bumbero, mga agawad ng pamatay sunog, minura. Nabalita nga po, no, kumalat yung balita, buti fake news, na may sinaksak, no, 4 yung biktima, kaya sa awa naman ng Diyos, wala pong katotohanan. Pero may nangyari pong pang-aagaw ng post, pangbabato ng sa windshield ng fire truck, tapos yung pong pagbabanta o pang-aaway doon sa mga pamatay sunog. Mali po yun, mga kababayan, na biktima ng sunog. Dahil mga kababayan, tingnan niyo po, ang mga volunteer firefighter, no, wala pong sweldo yan. Walang sahod. No? Ang kanila, makatulong. Minsan yung panganauunang nagre-responde. Kapag may nagaganap po sunog, una po sila, naunahan pa yung mga talagang dihiti ng mga bumbero. No? Ito yung mga volunteer fireman. Kaya nga po na tinatawag ng text fire, yung grupo po nila
Jerry Chua, na may-ari po mga malalaking fire truck na volunteer, na mga Chinese volunteer, mga kababayan. Wala pong sweldo yun. No, wala sweldo yun. Ang kanila, makatulong sila sa mga taong nasusunugan. Pero kung halimbawa po, sa kanilang pag-responde sa sunog, sila pa'y sasaktan, sila pa'y mumurahin, sila pa'y aalipustahin, bayan kong Pilipinas. Huwag naman sanang gawin. No? Kasi kapag halimbawa po, walang nag-responding mga pamatay sunog dahil nga po sa ginagawa po ng mga presidente na nasusunugan, baka wala pong mag-responde doon sa lugar niyo na nasusunog. Wala na mga farma na pupunta. Di maapektuhan kayong lahat. Ang sinasabi ko kasi, yun daw pong hindi nasusunog, ito po yung naging forum namin sa naturang Manila City Reporters Association, Balitaan sa Harbor View. Naging guest po namin ang hepe po ng fireman dito sa Maynila. Yung palabayan, konting lang po ito, no? Pinahatid po namin sa inyo. Hindi pala bubombahin yung parte ng bahay na nasusunog na. Hindi na po pababayaan ng masunog yun. Dahil sunog na yun, pababayaan ng masunog yun. Ang gagawin po ng mga pamatay sunog, mga kumbero, no? Ang bobombahan nila ng tubig, yung mga bahay na malapit doon sa nasusunog para hindi po masunog. No? Para hindi na kumalat yung apoy. O yung bahay o building na malapit po doon sa nasusunog, yun po yung aalagaan nila at proteksyonan para hindi kumalat yung apoy. Yung bahay na nasusunog o building man yan, pababayaan na pong masunog yan. Ano na po yan? Damage na yan, hindi mo na mapipigil yan. So yun po yung kinagagalit ng ilan natin mga kababayan. Bakit daw yung hindi nasusunog na bahay? Yun yung binobomba. Kaya sinasaktan nila yung mga bumbero. Yung mga kagawad ng mga pamatay sunog. Sinasaktan nila, inaagaw ni Lehos. Tapos sila yung magbobomba doon sa mga apoy na mga nasusunog na bahay. Kasi sinasabi, nasusunog ka, ba't di mo yan ang patayin mo yung apoy para hindi kumalat? Mali pala. Yun po yung pagkakaunawa ko rin. Bakit yung nasusunog? Ayaw nyo yung bombahin. Kasi binobomba nyo yung bahay na hindi nasusunog. Sabi nga po na iba, hindi kasi nagbayad yun. Mali pala yun. Mali. Maling paniwala. Yung nasusunog, pababayaan na kung masunog yun. Yung parte na yung madidilaan pa ng apoy, yun yung bubombahin. Kaya sinasabi nga nagbayad siya mga bumbero yan, kaya inalaga. Mali pala yun, mga kababayan. No? Kaya dapat po, tayo po namin dito sa online, sa kakampi online, mag-ingat po kayo sa sunog. Ano-ano po nang dapat ingatan? Lagi sa investigasyon, ito lumalabas. Mga kababayan, pag tinanong mo, bakit nagkaroon ng sunog? Dahil dito sa dito sa lugar ng Quirino, sa pagtanong-tanong po ng lingkod, bakit nagkaroon ng sunog? Dahil kaibigan ko, marami tayong kaibigan sa may Quirino No? And dahilan daw po, kandila. Kandila. Bakit may kandila? Ayun daw kung sa may Quirino, maraming jumper na kuryente. Pinutol ng Meralco yung jumper. So marami na wala ng kuryente. Ang ginawa, nagkandila. Si kandila, tumaob. Dumila sa bahay na madaling masunog. May karton, may tela, kaya ang laki na sunog. Yun po pinagmula, kandila. Ano pa? Cellphone. Naka-charge cellphone, overcharge yung cellphone, nakalimutan tanggalin, o kung dispalingado yung charger, dispalingado yung cellphone,
puputok, sasabog. Overheat, yun ang pinagmumula ng sunog. Charger at cellphone, overcharge. Ano pa? Ventilador, electric fan. Kapag yung electric fan nyo, mahirap matigas ng kumikot, galing dito na langisan, napupwersa yung motor, pagmumula ng sunog. Walang tao, nakasaksak si ventilador, nagpilit umikot yung LEC, yung motor, hindi kinaya, sumiklag, nasunog. Isa po yan. Kaya ang ventilador nyo, dapat lagi nyo nililinis at lagi nyo nilalangisan. No? Kaya na sinabi, pag tumistak po yung motor, mapupwersa si motor, magiging dahilan po ng sunog. Ang ventilador, mga kababayan, kahit patayin mo, i-off mo yan, no? Para wag umikot, mga kaibigan, pagmumulan din po yan ng sunog. Yung pong inyong socket, nakasaksak sa kuryente, continuous po yun, mga kababayan, ang kuryenteng supply. Kaya pagmumulan po uli, nasunog. Yan po yun ang dahilan, mga kababayan. Maraming sunog, dulot po mga dispaling-hatong saksakan, dulot po yung mga overheat na ventilador, dulot po ng mga cellphone, charger. Kaya po tayo nananawagan sa ating mga kababayan na mag-ingat po pagdating sa sunog. No? Yan po yung malaking bagay. Mag-ingat, at mag-ingat. Yun lang po yung pwede natin advice. Mag-ingat, at mag-ingat. Dahil sabi nga, may kasabihan mga kababayan, manakawang ka na ng 10 beses, huwag ka lang masusunugan. Bakit? Kasi po kapag ikaw ay ninakawan, kahit 10 beses man yan, 20 beses ka man nakawan, may matitira pa sa yung mga ari-arian na hindi mananakaw. Pero kapag sunog, ang ikangay sumunog sa iyong bahay, wala nang matitira. Lalos na lahat, no? Bukod sa lalos na lahat, wala ka nang maililigtas. Minsan po mga kababayan, kapag minamalas-malas pa, pati buhay, nasusunog. Para makaiwas tayo sa sunog, dapat tayo mag-ingat, at mag-ingat. No? Yun po yan, bayan. Ingat sa sunog. Pagkatapos, ano pa? Mag-ingat din tayo sa heat stroke. No, heat stroke. Sa sobrang init, kanina nga po na naglalakad ako. Alam nyo, di bali na tawagin akong Jun Bombay. Alam nyo bakit Jun Bombay? Kasi po, nagpapayong ako. Bukod siya nakasundero ko, nagpapayong pa ako. Kasi mahirap po mahirap pasunog. Ang tindi ng ng araw po ngayon. Yung sikat ng araw. Parang malalapnos yung balat mo. Kaya ginagawa ko, bayan. Bukod siya nakasombrero na ako, nakapayong pa ako. Kaya yung iba tawag sa akin dati noong araw. Tawag sa akin, Abu Sayyaf. No? Yun Abu Sayyaf. Bakit? Nung araw kasi, madalas ako nakatali ng ulo. Bandana ba? Ngayon mo, ginagawa rin ko po rin yung pagsusot ng bandana sa ulo. Kapag nagja-jogging ako. Nakatali po yung ulo. Tawag sa akin doon, Abu Sayyaf. Ngayon, Jun Bombay. Bakit? Kasi payong na yung dala ko. No? Yun naman po dahil para maiwasan po natin yung tindi na sikat ng araw. Kasi pagdating daw po ng alas 10 ng umaga, hanggang alas 4 ng hapon, matindi pa siya, ang tindi na sikat ng araw niya. Masisira yung balat mo. Lalo na ako, kung porselana ako, magkabayan. Ang daling masunog. Hindi ito, joke lamang. Iniiwasan natin yan yung heat stroke.
Yung sobrang init, na ano ka, nalakad ka doon sa tindi ng init. Minsan kanina nga po, pumitik yung dibdib ko, masakit eh. Hindi masakit eh. No? Hindi ko masabi kung yun ay sakit o pagod. Sobrang pagod. Pero mabuti na yung nagtitinyo. Ingat tayo, uminom tayo ng maraming tubig para ang ating katawan, marami tayong supply ng tubig. No? Ang katawan natin, sa 70%, 80% tubig. Kaya kailangan po meron tayong panlaban. No? Dito sa ganitong sobrang init. Alam niyo mga babae, wala mag-iingat sa ating katawan, kundi mismo tayo may-ari nitong katawan na to. Mag-ingat po tayo sa sunog, mag-ingat tayo sa heat stroke. Yun lamang mga kababayan, puntahan natin. Ang oras po natin, ang bilis. Pupukwentuhan pa lamang tayo, as 2:40 lang. Daya mo, RV yan. Binola mo ko sa oras. Ang bilis, no? Sabi nga, kapag ikaw ay nagla-live o naka-on-air ka sa radio, sa online, hindi mo alam lumilipas yung oras. No? Ang bilis, napakabilis. Kaya ang mabilis ang pagtanda ng tao. Pag-usapan natin ngayon, mga kababayan, ang Semana Santa na ginugunita po natin ngayon. No? Puntahan muna natin. Ngayon, Martes Santo, ninilay-nilay, pag-aayuno. Marami na po nag-aayuno ngayon, ha? Yung mga kaibigan natin, mga pastor. Minsan po, 15 days sila nagpa-fasting. Minsan 30 days pa. May mga kaibigan ako dito sa Jesus Miracle Crusade. No? Marami akong kaibigan diyan. Diyan sila Brother Mar, si Brother Robert. Alam niyo po, pag nagpupunta ako sa lugar na yan, sa chapel na yan, nako, para akong special guest. Pinagpapatay ako ng pabo. Ha? Brother Mar, Brother Robert, baka pwede pa. Pinagpapatay tayo ng, pinagdinitsyon tayo ng baboy. Hindi bola to talaga yan. O kambing. Pagpunta ko dyan, nagpapatay ng mga kambing niya. Kami nila Brother Jojo, Brother Robert, Brother Benji, mga kaibigan natin. Kaya yung iba, wala na sila sa mundo ito. Pero si Brother Robert at Brother Matt, kicking and alive pa yan. Kapag pumupunta ako sa kanila dyan, special VIP treatment. No? Kaya pinaghahanda tayo. Yung alay nila, may alay kasing ginagawa po Madalas po kambing. Nag-aalay sila ng kambing. Imbis na tupa, kambing. Ayun. Kaya yata ako tamas ang sugar ko No? Kung di pabo, yung mga pagkain na alay. Ganon. Yung fasting. Yung fasting po ba yan? Hindi paspas ng kain. Fasting, yung pong hindi ka kakain. Iba mga 15 days hanggang 30 days ginagawa po nila. Yung talagang makikibay na po yung naturalesa. 15 to 30 days, pag pumasok ang Quaresma, hindi na sila kumakain. Pero after nung kanilang fasting, 15 days o 30 days, pumapaspas na sila ng kain. Kaya eat na. Hindi na fasting, eat na. Kaya karamihan po naman, kaibigan kong pastor, malalaki dyan. Isipin niyo po, gineta mo ng 15 days hanggang 30 days yung pag-aayuno mo. Pagkatapos nung mag-ayuno, kakain ka ng marami. So sobra. Bubunsol ka, sa bagay bayan ito yung pinag-uusapan at totoo naman pong pinatotohanan na nangyayari. Yung iba nagpa-fasting, na talaga naman ginagawa. Yung iba naman po fast-eat. Fast-eating. Kung may nagpa-fasting, may nagpa-fast-eating. Kapag may Semana Santa, yung binabanggit ko po, yung pag-aayuno. Punta muna tayo sa pag-aayuno. Yung pag-aayuno ginagawa nila, isang nga po yung fasting, yung iba naman po, ang tradisyon nila, nagpapabasa. Ako, yung pabasa niya, laki ng pagbabago.
Tapos yung iba naman po nagsisinakulo. Iba naman po nagpipinitensya. Puntaan natin muna yung pabasa. No? May karidad pa, may karidad pa. Puntaan muna na yung pabasa. Ang pabasa, mga kababayan, ayon sa yung panata. Kasi nanay ko noon, meron po kaming pabasa. Kung hindi ako nagkakamali, Miyerkules Santo bukas, yung ginagawang pabasa ng nanay ko. Nung araw, magaang ang pere. Sabi ko nga kahapon, nagkukomento ko sa AD. Nung araw, kapag meron kang pabasa, ang kapitbahay nagtutulong-tulong para doon sa pabasa na ginagawa ng kanyang kapitbahay. Tanda ko pa to, si Aling Juana, nung malinis pa kami, from Marilao, Bulacan. Tanda ko pa yan, si Kuya Boy nanonood sa akin. Si Aling Juana, tsaka si Pilino. Luluwas yan, from Marilao, Bulacan, pupunta sa amin, may dala na po sila ng mga manok. Manok, yung mga manok na Tagalog. Tapos, kapag may pabasa, tinitinola yon. Pinakakain po sa mga nagbabasa ng pasyon. Actually, hindi po basa yun, kinakanta yun. Kinakanta. Kaya ako marunong ako kumanta sa pabasa. Kasi po, yan po yung yan naging tradisyon ng nanay ko. Nung araw, sabi nga, kapag may pabasa kami, may nagbibigay po ng itlog. 5 tray. Mura lang po itlog nun. 5 tray. No, may nagbibigay ng kape. Nagbibigay ng asukal. Nagbibigay ng kalamay. Biko. Nagbibigay ng pansit. Marami. Yung kapitbahay mo nagtutulong-tulong. Sila rin yung kumakanta. Meron silang share. Basta nasa ating pabasa. May share sila. No? Kaya nga yung pabasa, kainan eh. Kainan. Kasi nga po maraming pagkain. Habang nagbabasa ka, hindi pwede magutom yung nagbabasa eh. No? Kasi magpupuyat yan. Inumpisa ng nanay ko ng Miyerkules ng 3:00 yata po yung hapon. Matatapos po yun, Huwebes Santo. Miyerkules Santo, umpisa, Huwebes Santo, 3:00 din po ng hapon tapos. No? Mas maganda ang pabasa ng araw. Talaga ramdam mo yung pagbasa. No? Yung pagbasa ng mga matatanda, ramdam na ramdam mo yung sagrado ng pagbabasa. No? Ano yun? Walang ano po yun ha? Walang megaphone ha? Walang mic. Parang acapella ang pagkanta. Kakanta ka lang na ang tono mo ay sagrado. No? Ngayon mga babayan, iba na ang pabasa. Ang pabasa ngayon, ang pagtono, iba na po. Ginagawa pong Malboro ang tono. No? Ginagawa pong tono na rin na San Miguel Beer. Ginagawa na ng rap ang pagbasa. Wala na po yung wala na yung sagradong pagkanta. O halimbawa po, yung aral. Nagbibigay ako ng konting kanta. Ayon sa pabasa. Di ba may pagpasa ka ng pasyon, nandun yung aral. Aral. Alam niyo po ba pag kinakanta yun? Ito yun. Ang unang letra ay Asunción. Ere naman, resurreksyon. Ang ikatlo'y adorasyon. Ele naman, lamentasyon. Aral sa mahal na poon. Yun po ang tono ng bawat binabasa. Ngayon, iba na. Bayan. Rap na. Wala na po yung sagrado ng pagkanta. Wala na yung talagang mula sa puso mo yung pagkanta. Rap na. Minsan sumasayaw pa. Wala na po. No? Parang pukaluka na po yung nangyari. Yung ama namin, imbis na kantahin ng sagrado ang pagkanta ng ama namin, ginawa na pong rap. Na iba na po yung tono, na iba na po yung kultura, yung pinagisnan at tradisyon ng pagkanta ng ama namin.
Kita niyo po, ang dami nasaktan. Nagbihis pang Kristo. Di ba? Sinalaula talaga si Jesus Christ. Anyway, mga babae, punta tayo dito sa Semana Santa. Sinasabi ko nga po yung mga tradisyon na nangyari. Sinakulo. Sinakulo, kagabi po, meron na pong tradisyon sa amin. Bawat istasyon, parang Station of the Cross. Meron na kaagad na nadaanan ko kagabi. Yung dula at buhay ni Kristo, sinasabi ko nga sa bawat barangay. Dala nila yung mikropono, tapos nagsisil. Hindi yung masigawan. Meron silang yung mga buod at tema nung kanilang pagsasadula kung saan ipinanganak si Jesus Christ ni Mama Mary kasama si San Jose. Meron na po nung kagabi. Tumaan sa nakita ko po yun. Ano na po yun, yung mga tema ng buhay ni Jesus Christ. Yung sinakulo. No? Tapos meron pa, yung nagsasagawa naman po ng penitensya. Yung penitensya, ito nakikita natin mga babayan, no? Kapag Semana Santa. Yung mga nagpipinitensya, nakasuot ng parang, kasi nung araw, pinamanata ako ng nanay ko, pinagsuot ako ng damit ni San Antonio. Kasi nung araw, muntik ako mamatay. Bata pa ako. No? Hindi na ako Jun Asuros niya, hindi na ako nakakausap kayo. Nawala na po ako ng buhay na nabuhay. No? Nagagaw buhay po ako. Ang nanay ko na manata, pinagsuot ako ng San Antonio. Parang damit na abito. Tapos ang nanay ko, naglalakad, nagsisiyam sa mga simbahan hanggang sa nakarating nga kami ng Antipolo. Hanggang doon, nanay ko nagsisimba sa mga simbahan, Tondo, Quiapo, siyam-siyam yun. Tapos po lumalakad ng palo. Ngayon, ito po yung sinasabi ko naman, itong tradisyon ng penitensya. Nakasuot sila ng abito rin. Meron sila sinusuot. Tapos, mga kababayan, iba nakahubad Iba nakahubad. Pinapalo nila yung sarili nila. Pasansan nila yung krus sa paglalakad nila. No? Nisipit po yung. Conforme kasi sa bawat sang sipit, sa taon kung nagkakamali. Yung sipit alam niyo yung sipit. Hindi sipit na plastic na pang sampayan. Sipit din po ito yung kahoy ng araw. Kasi ang sipit natin dun sa sampayan, hindi plastic, kahoy. Ngayon, bawat isang sipit po, may nakalagay pong ron. Meron pong talim. Meron pa akong maliliit na kapag hinataw mo sa likod mo, talaga susugat mo sa likod mo. Kung 10 taon kang magpipinitensya, babawasan mo kada 1 taon yung sipit na hinahataw mo sa likod mo. No? Palo ng palo sa likod yun. Marami po niya nangyayari. Marami pong nagaganap na ganyang penitensya dito po sa Tondo. Diyan po sa parting balot. Sa San Rafael. Yung mga nagpipinitensya dyan, nakabelo, na itim, hindi mo maaninag ang mukha. May suot-suot silang damit na kulay itim. No? Nakaitim. Itim yung damit nila, nakapaa. Tapos may belong itim yun. Pinapalo nila yung likod nila. Pero ngayon, naiba na po. Sa bagay po, kanya-kanya silang pamamaraan. Meron nakahubad. Tapos ang ulo lang ang nakatakip. Ganun po yun. Tapos pag naldaan sila sa chapel, lulod sila, dadapa, didipa, habang pinapalo sila nung kanilang tagapalo na sinturon, papaluin sila ng kanilang may latigo, no? Ipapalo rin sa kanila yung mga sipit ng mga metalik. Hanggang darating po yung oras na kung saan matatapos yung kanilang sakripisyo. Ito po yung Semana Santa. Yung Biyernes Santo po ginagawa po ito. Then, after ng pagkalakad-lakad nila ng malayo, nadaan sila sa isang chapel, didip pa, dadapa, papaluin, and the end po, bayan, pumunta na sila sa ilog. Doon sila maghuhugas po ng kanilang mga
dugo sa katawan. Ganun po yung sistema ng penitensya. Meron pa sa parteng Pampanga, may nagpapapako sa krus. Kung ano yung naging buhay ni Jesus Christ sa pagpipinitensya, ginagaya nila. Bilang ikangay paghingi ng tawad sa nagawa nilang kasalanan. Yun po yun, mga kababayan. Ganun yun nung araw. Pero ngayon na iba, mga kababayan. Masyado na pong naging overacting na po ang pagpipinitensya. Hindi naman lahat. Yung iba parang ginagawa na lamang pong komersyal. Ginagawa na lang pong negosyo. No, ginagawa na lang na palabas. Yung iba, ayon po sa impormasyon na natanggap natin, iba nagpapabayad na po, lalo na kapag maraming foreigner, nakukuha mga video, kukuha sila ng video, sana hindi po totoo. Nang kumalat na balita, may bayad na po. Naging commercial na po yung dating ng pagpapako sa krus, pati yung paghahataw sa likod. Naging commercial na po. Minsan lang po sasabihin natin, mga kababayan, bakit kailangan pa magpinitensya? No? Bakit kailangan mo pa saktan ang katawan mo, no? Para makahingi ka ng tawad sa ating Panginoon sa nagawa mong kasalanan. Ibaliwanag naman yung sinabi po sa Biblia dito. Kaya nagpakasakit si Yesu Kristo mula sa paglilitis, paghuhuli, pagpaparusa, pagkamatay, ang dahilan, mga kababayan, tinubos po yung sala ng tao. Ibig sabihin, malinis na yung tao, wala nang kasalanan. Eh bakit kailangan pang gulpihin yung sarili? Bakit kailangan pang magpakasakit? Kung sinasabi po ng Panginoong Jesucristo na tinubos na po ang sala ng tao, eh bakit kailangan mo pang magpakasakit? Bakit kailangan mo pang saktan ang katawan mo? Hindi ba? Hindi ba pwedeng huwag ka na lang gumawa ng kasalanan? Inalimbawa ko nga po, sinabi ko nga po kagabi sa DWAB, magpipinitensya ka ngayon sa ginawa mong kasalanan. Matapos mong parusahan, saktan ng sarili mo, kinabukasan, gagawa ka na naman ng kasalanan. Paulit-ulit po yung mga bayan. Na yung tinatawag ko, wrong mistake. Mali na, minali pa. Ngayon mga kababayan, ito'y napapag-usapan lamang. Puntahan natin si Jesus Christ. Paano ba sinakripisyo si Jesus Christ? Ganyan na susulat na po, ito na yung mangyayari sa kanya. No? Ito na yung mangyayari mula sa pagkapanganak, paglaki, pagkamatay, at pagkabuhay. Andiyan na po. Buong-buo na po yung istorya nun. No? Ngayon mga kababayan, paano ba nahuli si Jesus Christ? Paano nahuli ng Hudyo? Paano pinatay? Paano sinakripisyo? Puntaan natin yung unang panahon. Buhay si Herodes. Si Herodes, bayang kong Pilipinas, nasusulat din. Siya yung magkakanulo kay Jesus Christ. No, tetraido rin niya si Jesus Christ. Na ang kapalit, 30 pirasong tela. Di ba? Nasusulat po yun. 30 pirasong tila ang kapalit para mahulit, mapatay si Jesus Christ. Na alam naman po ni Jesus Christ yun talaga. Maski na yung pagkaila sa kanya ni Pedro, isang Pedro, di ba? Itilawag na 3 beses yung manok. 3 beses yung tatanungin kung kilala niyo si Jesus Christ, sasabihin niya hindi. Masusulat din po. Yan po yung naman ng Biblia. Paano natin i-apply ngayon sa panahon natin ngayon? Meron po bang Judas sa panahon ngayon?
Sa panahon natin ngayon, mga kababayan, may Judas pa ba? Bayang kong Pilipinas, kung panahon ni Kristo, isa lang ang Judas. Ngayon po, napakaraming Judas na ibinibenta ang ating mga kababayan, ibinibenta pa pati ang ating bansa, ang ating teritoryo. I-apply natin ngayon sa nangyayaring kaguluhan sa West Philippine Sea. Ito po, bagong-bagong balita na kung saan ilang beses na pong binubuli ang ating mga kababayang nangingisda, maging mga sundalo natin, yung Philippine Coast Guard natin, kapag nadaan sa Union Shoal na magdadala ng supply sa BRP Sierra Madre, ang China po, ang China Coast Guard, binobomba po ng tubig, binubuli, pinipinahan yung mga sasakyan ng ating Philippine Coast Guard. Mga kababayan, alam po natin, parte tayo, hindi man natin teritoryo, meron tayong teritoryo sa naturang po yung karagatan, gaya po ng West Philippine Sea. Meron tayong pag-aari po doon. Bagamat yung iba, maraming may-ari, pero hindi na parte tayo ng may-ari, hindi pag-aari lang ng China. Kung susumahin natin, mga kababayan, ano nangyari? Bakit ganito umabuso ang bansang China sa pang-aabuso sa ating mga kababayan na nagsusupply ng mga pangangailangan ng mga sundalo natin diyan sa BRP Sierra Madre? Kanila daw yan, inaangkin nila. Ngayon sinasabi nga po, hindi pag-aari ng China yun. Yun ay pag-aari at sakop ng teritoryo ng ating bansang Pilipinas. Bakit ganun katindi ang ginagawa ng China? Sa pangbubuli, sa pang-aapi, paniniil ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga Coast Guard. Halos inosente po yan, mga nagdadalo po, mga mangingisda yan. Kita nyo, binomba ng tubig, dati po pinipinahan lang, pinadadaplisan lang. Ngayon, bayang talagang pinatamaan na. Marami nagtatanong, bakit ganyan kaigil ang China? Wala, kahit sino po tamaan, mamatay ka man niya, madisgrasya ka man, masaktan ka man. Bakit? Kaya sinasabi, nanalo tayo dyan sa usapin na yan. Bakit ang China hindi tumatalima? Sumusunod siya nasabing pag-uutos na kung saan na tayo po yung ngayon. Pangunahin, hindi masabi natin pag-aari, pangunahin na nga po may karapatan sa nasabing nga po West Philippine Sea. Hindi lumalabas, may nag-trader. Ibinenta ang pag-aari ng Pilipinas sa China. Marami pong Judas ngayon. Marami pong nag-anyong Judas. Kung noon bayan ko ang nag-iisang Judas lamang si Iscariote sa pagkanulo ni Jesus Christ, ngayon bayan ko. Bansa na ay pinagkanulo. Ibinenta na. Sino po yun? Talaga naman pong nasa pagmumukha na natin kung sino yung taong yan, hindi ba? Isa nga pong katrader na sinabi niya, biro man o joke. Ayoko sabihin Judas itong taong to. Sino ba nagsabi? Kung gusto niyo, gawin niyo na kami sa probinsya ng China. O ibig sabihin bayan ko, si Judas Iscariote na buhay sa panahon po ngayon. Si Judas, nandito po siya nagbenta at tumrader po sa ating bansa. Yan po si Judas sa panahon ng makabagong panahon po. Ang West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal, na ibenta po. No? Hindi natin masabi kung naipamahagi eh. Kasi hindi naman magiging ganyan po kasi ang China. Para ikangay manakit. Para ikangay maging
maging eager sila sa kanila sa ginagawa nilang panggipit sa mga Pilipino mangingisda, Pilipino nagdadala po ng mga supply dahil sa BRP Sierra Madre. Nakakalungkot. Ang hudas po ngayon sa makabagong panahon ay makapangyarihan noon na hanggang ngayon siya pa rin ang hudas na gumagawa po ng kawalang-yaan sa ating bansa na pinag-aaway-away ngayon. Ano pa ba yan? Si Jesus Christ ba yan? Nung humarap sa paglilitis, hindi ba hinuli siya? Hinanap siya, dinakip siya. Hindi siya natakot. Dahil siya anak ng Diyos, natutubos sa kasalanan ng tao. Humarap siya kay Herodes, humarap siya kay Pilato, hinarap niya ang parusa, hinarap niya ang paglilitis, hinarap niya ang pagpatay sa kanya. Yun ang tunay na Diyos, anak ng Diyos. Itong nagpapanggap na Diyos, anak ng Diyos, nagpapatigil ng lindol, bayan kong Pilipinas, meron pong dapat ipaliwanag sa Kongreso dahil sa mga akusasyon na ipinabato sa kanya, hindi niya masagot at hindi niya maharap. Saan ka nakakita, anak ng Diyos? Ang Diyos, ang anak ng Diyos, si Kristo. Umarap sa Kongreso ni Herodes at Pilato na walang kondisyon. Hinarap niya yun. Walang mga senador na kasama para siya bigyan ng proteksyon. Wala siyang 17 kondisyon kung ano dapat itanong. Oh. Pero itong nagpapanggap na anak ng Diyos, na ngayon nagtatago sa Davao, hindi umaharap sa Kongreso at natatakot. Natatakot sa buhay niya, baka raw siya'y mapatay. Oh. Eh saka nakakita, anak ng Diyos, natatakot umarap sa Kongreso sa paglilitis. Tapos ang backup for mga senador, ay nako mga kababayan, kakaiba. Kakaiba ang ang Semana Santa dito sa ating bansa. No? Ang tunay na Kristo umarap sa Kongreso. Hanggang pinarusahan, pinatay sa mga inimbentong kasalanan. Ito nagpapanggap na Diyos, banggitin na natin ang pangalan, si Kibuloy, natatakot umarap sa Kongreso, baka raw siya mapatay. Tapos siya pa yung nagbibigay ng kondisyon doon sa mga mag-iimbestiga sa kanya, lilitis sa kanya. Siya pa magbibigay ng kondisyon kung ano dapat itanong. Kung ano yung bawal at hindi. Kailangan meron siyang mga 50 bodyguard security na aatin sa Kongreso. Yung ba yung tunay na anak ng Diyos at anak ng Diyos? Kaya tawag ko dyan, anak ng, kausapin niyo po si Duterte. Si Digong, kung anong anak itong si Kibuloy. Ay, nakabayan kong Pilipinas. Ang oras po natin, alas 8 na po ng hapon ng Martes. Sa lahat po na mga nag-shout out sa ating programa ngayon Martes Santo, manonood na replay, magnonood na recap itong programa natin. Story nila po, usapan. Muli po ako nagpapasalamat at kasabi, mag-ingat po kayo sa sunod. Gawin po natin taimtim ang paggunita sa Semana Santa. Isa pa, ang Semana Santa, bayan ko, taimtim kong inaalala. Ang kakaiba ngayon, ang taimtim na umaalala sa Semana Santa, nandun po sa Boracay, nandun sa Tagaytay, nandun po sa mga bahay, lugar na malalamig para ipag-idaos ang Semana Santa. Muli mga kababayan, ito yung kabayan sa programang May Pelikulat sa Kakampi Online. Julian Soros nagsasabi po, God bless and happy Halloween. Happy Holy Week. Mabuhay po sa bayan ng Pilipinas. Salamat RB, salamat Mampe.